Thank you, Jesus. This is another great day that God has given to us. Isang panibagong araw na punong-puno ng kanyang kalakasan, pagpapala, kagalakan at kapayapaan. Gusto ko pong makarinig ng malakas na amen sa mga taong minamahal at pinagpala ng Diyos. Amen. So tunay nga pong minamahal tayo ng Panginoon at nung last week ay ating napag-aralan na kailangan paigtingin natin ang pagmamahal. At sa umagang ito naman po, ay ating titignan yung pagmamahal in terms of our relationship with others. So ang atin pong teksto ay nasa aklat po ng Lucas chapter 6, verse 37 hanggang 38. Lucas chapter 6, verse 37 hanggang 38. At nais ko pong kayo ang magbasa. At kayo'y patatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay binigyan natin ng pamagat to ignite your joy. Ang relasyon ay nagbibigay kagalakan sa atin. Kasi ang tao is born to love and to be loved. Kaya nga pansinin mo ang tao kapag may problema siya sa kanyang relasyon sa asawa, malungkot yan. Kapag may problema yan sa relasyon sa kanyang pamilya, apektado yan. Kapag may problema tayo sa relasyon sa ating kapatid, sa pananampalataya, malungkot din tayo at kung minsan umiiwas tayo. So anumang problema when it comes to relationship, yan ay nagdadala ng kalungkutan at kung minsan ng sama ng loob sa atin at kung minsan ay pagkakasira ng anumang relationship. So sa umagang ito, tuturuan tayo ng Diyos on how to keep that joy in every relationship that we have. Kasi ang isang prinsipyo ng buhay ng tao is that no man is an island. Kahit ikaw ang pinakamayaman, pinakamaganda, pinakamatagumpay, hindi ka pwedeng mamuhay ng nag-iisa. We need each and every one of us. Are we ready to be taught by God? Handa po ba nating tanggapin ang salita ng Diyos? At kung sakaling may gustong ituwid ang Diyos, magpapatuwid naman po ba tayo? At kung sakaling may gustong baguhin ng Panginoon, magpapabago naman po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, wag nating ipipilit ang sa atin. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah! Ang mga narito ay mga matatabang lupa na mapagtatamnan ng kanyang mga salita. So ang sabi niya dyan, binigyan niya tayo ng 4 na bagay dito. Sa ating binasa kanina, ang sabi niya, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. So to keep or to ignite the joy that we have in our relationship, ang sabi niyang una is judge not. Sabihin mo sa katabi mo, judge not. Ano po ba ang ibig sabihin ng judge? To judge is to form an opinion or pass judgment on. Ang paghuhusga ay ito yung magbubuo ka ng opinion sa iyong isip at pagkatapos ipapalagay mo na yung opinion mong yon ay tama at husto. Hello? Kunwari, namasyal ka sa bahay ng isang kapatid, nakita mo, napakarumi. And then you will form an opinion. Anong opinion ang bubuin mo sa isip mo? Hindi pala malinis ang taong ito. Kaporma na pa mong sisimba, karina naman palaking karela. Pero ang totoo, and then papaniwalaan mo yung opinion na yon kahit minsan mo lang nakita. Malay naman po natin, totoo po ba yon? Na nung datnan mong marumi, ibig bang sabihin nun throughout the life of that person, marumi siya? Hello? Malay mo naman kapatid, nag-okasyon siya, nag-fiesta, hindi makapag-move on sa gastos, kaya hindi nakapaglinis. Na tiyempo, dun ka na masyal. So, hindi naman ibig sabihin na nadatnan mong marumi, araw-araw marumi yon. And then, the wrong thing is, the worst thing is, kapag pinorm mo yung opinion na yon, hindi ka pa makukontento, isi-share mo pa sa iba.
Yung opinion mo, sasabihin mo, alam mo ba, namasyal ako kay sister, ne, pamungka porma, ne, kaya pala karinat. With matching facial expression and everything. At alam po ba ninyo anong masama sa paghusga? Yung sukatan na gagamitin mo'y gagamitin din sa'yo. Pag minsan may dadalo sa bahay mo, may bibisita, natsyempuhan, busy ka, hindi ka nakapaglinis, susukatin ka dun sa panukat na ginawa mo. Hello? Anong sasabihin niya? Nundi sanang marinat kapag tistina, yan naman pala. Hello? Pero kung wala kang sinabi, walang panukat na gagamitin sa'yo. Kung wala kang pegtisti, walang panukat na titimbangin ka rin doon. Kaya mga kapatid, buti naman po sa husgado, tinitimbang ang lahat ng bagay bago magbigay ng opinyon. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging husgado, kaya huwag tayong husga ng husga, lalo na kung wala tayong sapat na kaalaman patungkol sa isang sitwasyon, at lalo na kung hindi naman hinihingi ang ating opinyon. Salamat sa mga masunurin. Bakit ito lang ang nag-amen? Amen. So, judge not. Paano natin ito may a-apply sa ating buhay? Let us evaluate ourselves honestly. Bago po tayo magbitaw ng salitay, atin munang tignan kung may karapatan ba tayong sabihin yon. Para bang kapag ang isang taong napakalaki ng katawan ay sasabihin niya, kataba mo naman, nana. Tapos anong sasabihin ng isang tao? Ay, ba, tignan mo naman itong nagsasalitang to. Para bang sinasabi mo sa kanya na wala kang karapatang sabihing mataba ako kasi mas mataba ka sa akin. Ganon. And so, evaluate ourselves honestly. Yan ang turo ng salita ng Diyos. Galatians chapter 6, verse 3 to 5. Dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba. Subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. So, magkaroon daw po tayo ng honest evaluation of ourselves. Una, huwag mong iisiping nakahihigit ka sa iba. Tignan mo yung katabi mo, huwag mong isiping nakakahigit ang ganda mo sa kanya. Hayaan mong siya ang magsabi na mas maganda ka sa kanya. Huwag mong iisiping mas mabuti ka sa kanya. Huwag mong iisiping nakaaangat ka sa kanya. Bakit daw po? Kasi kung hindi totoo, kawawa tayo. Dinadaya natin ang ating sarili. Kasi kung iisipin kong mas maganda ako sa kanya, mag-feeling maganda nga ako. At manliliit ako sa kanya kasi sa tingin ko, mas maganda ako sa kanya. Ang isipin mo na lang, may kanya-kanya tayong ganda. May kanya-kanya tayong kagandahan. Malay mo naman yung sa kanya, front view, maganda siya. Pero pag ikaw sinide, maganda ka rin naman. Side view yung sayo. Yung iba naman, pang back view yung kanilang kagandahan. Amen? Wag lang silang haharap, parang ganon. So, wag nating isipin na tayo ay nakahihigit sa iba. Hello? Kaya nga tayo nagseselos kasi tinitimbang natin yung sarili natin ayon sa ating pamantayan. Kaya tayo naiinggit. Halimbawa, sa loob ng trabaho, na-promote si ganito, bakit ka may masasabi? Kasi inihahambing mo yung sarili sa kanya. Kasi iniisip mo, mas magaling naman ako sa kanya, bakit siya na-promote? Pero hindi naman po ikaw ang nagpo-promote yung boss mo. Hello? Parang sa mga contest, ganyan din. Dapat ito ang nanalo. Kaya lang hindi naman tayo ang judge. Oo, bet mo yon kung ikaw ang judge yun ng panalo. Kaya nga kapag po may mga labanan o pang mga palaro, ang daming... Naalala ko yung isang bata, sabi, dapat po kami ang nanalo. Sabi ko, bata-bata nito, alam na niyang sabihin niyon. Pero sa totoo lang po, amen, yun sa tingin natin, pero iba sa tingin ng iba. Kaya po, huwag nating itaas ang sarili nating bangko. Yan ay kasabihang batang-bata pa tayo sinasabi na nila. Hayaan ninyong iba ang makapansin ng inyong galing, iba ang makapansin ng inyong ganda, iba ang makapansin ng iyong yaman. Amen. Amen.
Bakit? Dahil kung mali yung panukat na gagamitin natin, dinadaya natin ang ating mga sarili. At isa sa napakalungkot na sitwasyon ng tao yung hindi niya alam kung ano ang tunay niyang katayuan sa buhay. Amen? At ang sabi pa niya, suriin ng bawat isa ang kanyang sino? Alin daw ang susuriin? Ang ating sarili. Hindi niya sinabing suriin mo, suriin ng bawat isa ang bawat isa. Kapatid, ang pinasusuri lang ng Diyos sa iyo, sarili mo. Amen. Kaya nga ang sabi ng isang talata sa Biblia, bago mo daw alisin yung puwing sa mata ng yung kapatid, alisin mo muna yung sayo, baka daw mas malaki yung nasa sa atin sariling mata. Amen? Kaya po, ano daw ang gawin natin? Suriin ng mabuti ng bawat isang kanyang sarili. And then after mong i-evaluate ang sarili mo, kung mabuti yung ginagawa mo, magalak ka. Ayan ang sabi niya. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa, pero may kadugtong, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. At ang lahat ay nanahimik. Hello? Kung mabuti ang ginawa mo, kapatid, huwag mo nang ihambing sa gawa ng iba. Kasi iba-iba ang sitwasyon. Iba-iba ang pagbibigay ng tao kasi iba-iba ang dumarating sa kanila, iba-iba din ang gastusing meron sila. Iba-iba ang pakikitungo ng tao kasi nga iba-iba din yung karanasan natin sa buhay. Kung anong klaseng pamilya, lumaki tayo. Kaya kung mabuti ang ginagawa mo, purihin ng Panginoon. Glory to God, period. Period. Huwag na nating sabihin, kung ako lang nung yako mo yung makwal, tali mo yan ng ibiye ko. Kaya mo pineka makwal to. Nanggawan ta mo. Nung yako mo yung atsuking posisyon, makanining gawan ko. Kaya mo pinalakak yung posisyon. Kaya matuto tayong ilugar ang ating mga sarili. Amen? Have an honest evaluation of ourselves. Bakit daw po? Kasi ang pananagutan natin ay ang ating sarili. Kapatid, yung katabi mo, hindi mo pananagutan yung ginawa niya. Siya ang may pananagutan sa ginawa niya. Ang sarili nating gawa, pati sarili nating salita, doon tayo huhusgahan. Amen? Kaya wag na tayong magdagdag pa ng pabigat sa atin pong buhay. So to judge not, ang sabi ng salita ng Diyos, let us evaluate ourselves honestly. Yung pangalawang tanong, ibig bang sabihin nito, kahit mali na siya, hindi mo na siya tuturuan? Kasi may panlaban eh. Di ba sabi ni Jesus, ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. So, ibig bang sabihin, tikom lang ang bibig natin kahit may mali ng ginagawa ang ating kapwa? Ganun na lang ba? Kasi kapag kinorek mo, babalikan ka. Huwag kang judgmental kasi nga ang Diyos hindi nagja-judge. Papaano yon? Let's see. Luke chapter 6, verse 42. Ang sabi niya dito, Luke chapter 6, verse 42. Tignan po natin Paano mong masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Ano po yung kasunod? Sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Kasi kung minsan tumitigil lang tayo doon. Pero may paalala ang Diyos na kung gusto nating ituwid ang isang tao, evaluate mo muna ang iyong sarili para makita mo ng malinaw at nang sa gayon ay mayroong kang say na ituwid ang iyong kapwa. Kasi ang tayo rin na mga anak ng Diyos ay sinabihan, di ba Galatians 6:3, kung nakikita mong nagkakamali ang iyong kapatid, ikaw na malakas sa pananampalataya, ituwid mo siya. Hindi ibig sabihin that we should tolerate, lalo na kung ikaw ang may authority under them. Tayong mga magulang, may karapatan tayong ituwid ang ating mga anak sapagkat sila'y ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi natin sila hinuhusgahan, sila'y ating tinuturuan. Ano po ba ang kinokondemn ni Jesus dito?
Bakit sinabi niya sa mga tao na kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato? What is the context of that story? Ang context po ng story niyan ay dinala kay Jesus ang isang babaeng nahuli daw sa akto ng pangangalunya. Ang nakapagtataka, yung babae lang ang dala. Nasaan yung lalaki? Alam nga lang namang nangangalunya siya lang. And check the motive. Their motive is not to correct the woman. Are you with me? Ang motibo nila ay hindi para isalba ang babaeng yon sa maling o sa kasalanang kanyang ginagawa. What is their motive? Anong sabi nila? Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Bakit nila ginawa yon? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. So anong kinamumuhian ni Jesus? Yung pagiging hypocrite and self-righteous. The teachers of the law, yun ang laging ipinamumukha na sila'y nakahihigit sa katwiran, nakahihigit sa katayuan sa buhay, kaya naman si Jesus, He exposed them. Ano ang layunin nila? Para lang itrap si Jesus. Titignan nila kung ano yung sagot niya at kung ano ang sagot niya ay gagamitin laban sa kanya. Pero yung pagko-correct that is out of love, ibang usapan yon. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Because parents, ang mga magulang ay tinawag upang gabayan ng kanilang mga anak at may responsibilidad tayong ituwid sila. Ang mga pastor din naman ay tinawag upang bantayan ang mga tupa ng Diyos at may responsibilidad kaming ituwid kayo. Hello? Ang mga guro na nasa paaralan o yung mga boss natin, ganyan din. They are in the authority to oversee on us. Ang sinasabi niya dito, yung pagtutuwid na ginagawa nila ay hindi naman talaga pagtutuwid. Meron lang silang nais patunayan at mayroon lang silang nais gawin kay Jesus. But expressing our faith through love, our love sa tao, ibang usapan yon. Nauunawaan po ba natin? Hello? Hello? So, huwag nating gawin itong parang scapegoat. Na kapag itinuwid ka, kahit alam mo namang ginagawa mo, ba't mo ako ginajudge? Di ba may kasalanan ka rin? Para ka namang, di ba si Satanas ganun din? Ginamit din niya ang salita ng Diyos to trap Jesus. So, we are commanded by God to judge not. At paano natin gawin yon? Let us evaluate ourselves humbly. And let us correct others ng may kababaang loob. Kapag nagtutuwid ka, sabi niya, mag-ingat ka rin. Na huwag kang mahawa sa itinutuwid mo o baka naman ikaw ay matagpuan din ganun ang iyong ginagawa. Kaya po, sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo judge. Hello? Kasi kapag naghusga ka, huhusgahan ka rin. Kapag may binitawan kang salita, babantayan yan. Kaya po, ingat-ingat sa buhay. Para hindi ka mapahiya at hindi ka rin malagay sa kahihiyan. Para hindi ka mapasubo at hindi ka rin magdulot ng kaguluhan sa buhay ng ibang tao. Gusto ko pong makarinig ng malakas na amen. Amen. Hallelujah. So ano po yung una? Judge not. The second one, ang sabi niya is, condemn not. Ayan. Ano naman po ba ang ibig sabihin ng condemn? Sa Tagalog po ang sabi niya ay parusa or paghatol. Kasi kapag magkasunod dyan, kapag hinusgahan ng isang tao, may hatol. Parang sa korte. Kapag sinabing you are guilty of murder, may punishment na kaakibat yon. So, to condemn not, ang ibig sabihin po ng condemnation is include the feelings of guilt, shame, regret, fear, and unworthiness, usually stemming from a past mistake or experience. So, yung pangongon din ay ganito naman po. Parang yung nakaraan ng tao ay pinababalik-balik mo. Pinamumukha mo sa tao ang kanyang kamalian. Halimbawa, ang anak mo nagsimula ng magsimba. Pag uwi niya, nakagawa ng hindi tama. Anong karaniwang sinasabi ng tao? Nagsisimba ka pa mo, yan yung tuturuda kaya ka. Anong pinamumukha natin?
inilalagay natin sila sa guilt. So anong mararamdaman ng taong yan? Wapin ako karapat dapat simba kasi makaniniku mo. Ano nang gagawin niya? Hindi na magsisimba yon. Hello? O kaya naman, kung may nagawa sila sa nakaraan, palagi natin itong nire-rehearse. Oh, ikaw nakaapat ka na. Dati mo nang ginawa sa akin yan, naka-record. Lagi nating inaamoy-amoy yung baho ng nakaraan ng isang tao. So, what would that person feel? He will feel regrets. Panghihinaan siya ng loob, mahihiya sa kanyang sarili dahil sa kamaliang nagawa niya. Sabi ng salita ng Diyos, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And Satan is the accuser of the brethren, so do not act like him. Inuulit ko, Satan is the accuser of the brethren, so do not act like him. Kasi even Jesus our Lord, sabi niya, as far as the east is from the west, kinalimutan na niya ang ating mga kasalanan. Bakit sino tayo para ungkat-ungkatin lagi? Ang Diyos nga nakalimutan na. At ang nakaraan ng tao will never define them. May kinabukasan pang naghihintay sa kanila. So how can we do that? So that we cannot condemn. Sabihin mo sa sarili mo, focus on one's future, not failure. Sikan niyo pong bagya. So para hindi tayo mangondena, ituon mo ang iyong pansin sa kinabukasan ng taong yan, hindi sa kanyang nakaraan o hindi sa kanyang kapalpakan sa buhay. Katulad ni Paul, ano ang sabi niya sa Filipos chapter 3 verse 13? Ano ang nakaraan ni Paul? Si Pablo. Persecutor of the church. At hindi lang siya basta persecutor up to the point that he is willing to kill for the sake of his belief. Hindi ba't siya yung kasabwat sa pagkamatay ni Stephen? Amen? So ganun siya. Kaya nang siya'y makakilala sa Panginoon at magkaroon ng encounter, ang mga Kristiyano takot sa kanya. Mayroon ng opinion, anong sabi nila? Hindi ba't siya nang pumapatay sa mga Kristiyano? Para praise for me, baka naman binibitag lang niya tayo, magkukunwaring kasama natin pagkatapos ay dadakpin tayo at papatayin din, kagaya ng ginawa niya sa mga ilan. Hello? Kaya natatakot sila, bagamat mayroon ng talaga namang pagbabagong naganap sa kanya. Nakukuha po ba natin yon, yung forming an opinion ng tao batay dun sa nakaraan natin. So ang sabi niya dito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. So everyone has a dark past. Pero matuto tayong i-rehearse yun on a positive side. Katulad ni Joseph, siya'y pinabayaan, pinagbili, amen, nakulong sa kasalanang hindi niya nagawa. Pero nung magkita silang muli ng kanyang mga kapatid, hindi panunumbat ang kanyang sinabi. He has another story. Anong istorya niya? Ang sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Pero yung mga kapatid niya, anong istorya nila? Nang nalaman nilang siya si Jose, ang sabi niya, sigurado ako paparusahan niya tayo, aalipinin niya tayo, pagbabayarin niya tayo sa ating ginawa sa kanya. Tignan po ninyo, parehong istorya, pero iba ang kwentong nagawa. Nakukuha po ba ninyo? Na po? Si Joseph, nakita niya ito on a positive side. Pero yung kanyang mga kapatid, na natili sila sa guilt, sa shame, sa regrets. Kaya ang sinabi niya, kalimutan natin ang nakaraan, magpatuloy tayo sa hinaharap. Tignan mo yung katabi mo, huwag mo nang alalahanin ang nakaraan niyan. Ang isipin mo, may ginawa ang Diyos para sa kanya.
Pinatawad siya ng Diyos, pinalaya siya ng Diyos. And one more way is to focus on one's strength and not weakness. Kung minsan nagko-condemn tayo, kasi ang nakikita natin ay ang kahinaan ng tao. Pwede po ba nating i-practice ito? Sa tingin mo, anong kalakasan meron niyang katabi mo? Sabihan mo kaya. Ala. Patsiya kanya sinabi ko, ngoy, chismis may kaya ako nakukarakalbalong sabihan eh. So kapatid, ang tignan mo ay ang kalakasan ng iyong kapatid, hindi ang kanyang kahinaan. Lalo na siguro dahil hindi naman lahat ay, lalo na sa loob ng tahanan. Kasi doon talagang nakikita natin kung sino sila. Lagi na lamang po nating tignan yung kalakasan ng isang tao. Ang sabi po niya dito, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Nagniningning ang kalwalhatian ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alin daw pong nagniningning? Ang kalwalhatian ng Diyos. Bakit? Because He is changing us from glory to glory. He is changing us from glory to glory. Kaya mula ngayon, do not magnify on the weaknesses of others. Ang tignan natin ay yung improvement na nangyayari sa kanila. Amen. Kung ang anak ninyo, 75 ya, the following grading mig 76 ya, paano natin ito sasabihin? Nanay Juan, anong sasabihin niya? Nakamakok yung palakol. Ay, niyang mag-aral ko na ako mamakanyan. Kanino ka megmana? Siguro kang tatamuanan. Yung isang nanay naman, anong sasabihin niya? Wow, nga na ako. Dati yan 75, 76 ne. Bayo yung mayari nak paras meng 80 ne. Parehong sitwasyon, pero magkaibang approach. Tanong mo yung katabi mo, sino ka, A o B? Na? A o B? O kapag nagsalita ka, bala mo niyang hika mamalipi lo. Sabihan na ning anak mo kanta, mas mapormala pa rin grades ko, kaya kina yung Form 137 mo, ka pala sa 24, ready yun, yung first grading. May miyayang pintura yung mamoy nga mig sa 25 ya. So focus on one's strength, not weakness. Kahit sa mga naglilingkod sa Panginoon, amen? So yung sabyang, eteneme biyasay ni, hanggang ngayon ni makanya niya, tignan natin yung mga improvement na nangyayari sa kanila. Kahit yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Huwag po tayong masyadong, kung minsan, huwag masyadong mataas ang expectation na tayo rin hindi natin kayang ma-meet. Babaan natin ng konti para bumaba rin yung, yung sukatan ng kaligayahan natin. Kasi halimbawa, kung nag-expect ka ng 85, amen, nakakuha siya ng 76, mafo-frustrate ka. Pero kung mag-expect ka lang ng 80, naka-76 siya, ay 4 ng points. Hello? Amen. So, wag masyadong itaas. Ang expectation nyo, itaas nyo sa Diyos. Pero sa kapwa nyo, wag masyadong mataas. Para hindi ka rin na-frustrate sa nagiging output nito sa buhay natin. Amen? Amen. Focus on one's strength. So, halimbawa, sinabi, si ganito, ganyan magsalita. Takles kung magsalita. So, pwede mong sabihin, ay, oo, ganun nga yun. Pero mabait naman yun pagkatapos niyang sinabi, wala sa kanya. Kaysa naman dun sa, ay, sinabi mo pa. Yang iya, tutuyan. Yaku, mapipikon na ako kaya. Mga kapatid, magpabago tayo sa Diyos. Magpabago tayo sa Diyos. At tayo naman na may mga kahinaan, huwag nating isara ang pintuan sa pagbabago ng Diyos. Kung minsan kasi sarado din ang isip natin. Kapag sinabing, lower your voice, makanini ko talaga sasabi, mo na ako abayo. Sabihin mo sa katabi mo, may ibabago ka pa.
Kung busi iya, makanini ko talaga busi ko. Sabihin mo sa kanya, may ibababa pa yung level ng kabusitan mo. Hello? Sabi ko kanina, kung may itutuwid ang Diyos, magpatuwid. Magpatuwid. Amen. So ano po yung pangalawa? Condemn not. So dalawa yung not niya. Judge not, condemn not. Tapos may dalawa siyang command. Anong sabi niya? Forgive. Sabihin mo sa katabi mo, forgive. Amo, kapangabilis ko pala ne. Forgive. To forgive means to stop feeling angry or resentful, stop blaming, cancel a debt. Hindi po utang na pera to. Amen. Kundi yung utang na nakasama siya ng loob sa'yo, patawarin mo na, huwag mo nang singilin. Yung utang na nasaktan ka sa sinabi niya, pabayaan mo na, huwag mo nang pansinin. Ala na rugong magagriya ako nandiling sasabi. May kaya lata ako. Ala nga lang naman niya ako pang mag-amen kaysa sabihan ko. Hello? Sabi niya, to forgive means to stop feeling angry. Kapag pinatawad mo ang tao, hihinto ka ring nagagalit sa kanya. Yung resentful, hihinto din yung sama ng loob mo sa kanya. Hihinto din yung pagsisisi mo sa kanya. At hihinto din yung paniningil mo sa kanya. Na yun bang lagi kapag may away na nangyari, isusumbat mo lagi iyon. Sabihin mo sa katabi mo, forgive. Sabi po ng Efeso 4:31, mga kapatid, let go of resentment. Palayain na natin ang ating sarili sa mga sama ng loob. Kasama yan sa buhay. Kasama yan sa bawat relationship na mayroon tayo. Wala naman kasing perfect relationship. Naalala ko nung nag-marriage seminar ba yon? So ang sabi nung speaker, kung hindi ako nagkakamali, 40 years na daw sila ng kanyang misis. Akala natin they have perfect relationship for 40 years. Pero natawa ako sa kasunod, sabi niya, 40 years na daw silang nagtitiisan. Kasi every now and then, may weakness tayong nakikita, may kamalian tayong nakikita. Tanungin mo yung katabi mo, kung may asawa, ilang taon na kayong nagtitiisan? At salamat sa Diyos, may nagtitiis sa atin. Di po ba dapat masaya tayo? Salamat sa Diyos, may nagtitiyaga sa atin. Amen. Amen. Ang sabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ayan, self-explanatory, kahit hindi ko i-explain, napakalinaw naman, nauunawaan natin. Bakit yan pinapaalis ng Diyos? Kasi nga, hindi nakakabuti sa atin. So, palitan daw natin yung pambubulyaw, yung panlalait, yung pananakit. Anong papalit natin? Maging maawain, be merciful to others. Amen. Magpatawad, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Huwag tayong masyadong magmataas na para bang tayo walang nagawang kasalanan kasi pinatawad din naman tayo eh. Pinatawad din naman tayo. Hindi naman tayo na-qualified mga anak ng Diyos because of our credentials. It is all by His grace and mercy towards us. Eh, sino ba naman tayo para hindi rin patawarin ang ating kapwa? At alam po ba ninyo, walang mabuting maidudulot yan sa ating isipan, sa ating puso, sa ating pangangatawan. Kaya nga inuutos ng Diyos, alisin na natin. Sabihin mo sa katabi mo, lako mo na rugo kapatid. Para sa ikabubuti natin. Para sa ikalalaya natin, at para sa ikalalaya din ng ating kapwa. Ngayon, kung hindi humihingi ng tawad, lalo mo siyang dapat patawarin.
Kasi mahirap yung naghihintay nang wala naman palang balak lumapit sa'yo. Hello? Kesa kayang mapuya ka. No, sabihan mo na kang, Lord, talagang masakit kulob kaya lang, Lord. Pinatawad ko na siya kung paano mo ako pinatawad. Eh di at least, kapag nakikita mo siya, hindi ka na naiinis. Dati bumbuna na pa, mamapi na ko. Nakukuha po ba ninyo? Dati pag nasa lubong mo siya sa daan, para kang nakikipagpatintero, lumilihis ka ng landas. Eh hindi ba't napakasarap maglakad ng walang iniiwasan? Hello? At kung wala naman sa tingin mo, wala silang balak bayaran ka, eh wag mo nang singilin, hindi pera ha. Ngayon kung pera din, pwede din. Diyos ko, anay tametong dakalya siguro payutang. Hallelujah. So, kung may utang na panlalait sa iyo, pabayaan mo na. Ayusin mo yung sarili para minsan makita niya, mali pala ako sa panlalait sa kanya. Galingan mo na lang. Ayusin mo na lang. Amen. And one day, God will show unto them. Ang Diyos naman, kapag hindi ka naniningil, siya ang maniningil para sa iyo. Hello? Hello? So let go of resentment and let God heal every broken relationship. Ang isa sa masakit na bunga ng anumang away in a relationship is a broken one. Lalo na sa mga magkakapatid. Lalo na rin sa mga magkakapatid sa pananampalataya. Kung minsan dahil sa kaunting kayamanan, nag-aaway-away ang pamilya, they will spend the rest of their lives not in good terms. Tapos ang masaklap pa doon, ipapasa pa yon sa mga anak. Natural, ang side lang niya ang sasabihin sa mga anak. Magbubuo din ng galit ang mga anak sa kanyang mga kamag-anak. Hello? And let us give the blessing to our parents na kung sakali mang mawala sila dito, wala silang iniisip. O puta kaya rugong mate ko, ilang maglabo-labo rin nga na ako. Hindi ba't napakalaking pagpapala kung hihimlay silang walang agam-agam na hindi okay ang kanilang mga anak. O ganun din tayong mga magkakapatid sa pananampalataya. Kaya po, wag nating hayaan na yung mga anger will break our relationship. Because the family, the first blessing, the first people that God has given to us. At gayon din naman, wag nating hayaan na yung away-away nating magkakapatid will affect the church. Because the church is the body of Christ and it is meant to be united. Bakit wala akong narinig na amen? And so kung may away man tayo, ayusin natin. Wag na nating palakihin at wag na nating idamay ang mga taong wala namang kinalaman sa ating mga away-away sa buhay. Hello? Let us protect our family, let us protect our church. Kung sa community, ganun din. Kung ang katabing bahay mo'y kaaway mo, mabuti sana kung nung unang panahon na kubo, magbayanihan ka mo, ali pa may bale mo. Ngeni, ali. So, gugugulin mo ang iyong buhay na masakit ang loob mo dyan sa kapitbahay mo. Kumusta ka naman? Kumusta naman yung joy ng puso natin? Kumusta naman yung buhay natin? Hello? Kaya nga sabi, love thy neighbor. Eh di mahalin mo, imbis na magtikisan kayo, pagkaime, pagsalemeng manok, biyeme kaya nung ko sales eh. Hello? Masay kanininisip da yung sale. Eh di biyeme kaya. Bakit mo gugugulin yung panahon mo? Bakit mo sasayangin yung buhay mo na napakaigsi lang? Sa away-away. Tapos mamamatay ka ganon, sasabihin ng mga nakikipaglamay, ikwa na rugong mete, lami ka sundo. Buriyo ita. Buriyo. O, nung ngayon buriyo, magpakasalese kayo. Hello? Amen. So, ang sabi niyang ganyan, Mateo 5:23 to 24, napaka-importante po ng maayos na relasyon. Ang sabi niya dito, kaya't kung mag-aalay
ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa yung kapatid, ano daw ang gagawin mo? Ay, sorry. Ay, no ka rin na ako. Ayan. Ano daw ang gagawin mo kung handog na to, ah? So we cannot really mock God. God is not after our offerings and sacrifices. Kasi ang gusto niya, we are doing that without neglecting the more important things sa buhay. At ano yung mas importante, ang sabi niya, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ang lahat ng nakarinig ay magsabi ng Amen. Amen? At ganun din sa panalangin. Paghahandog yan, ang sabi din niya sa panalangin, kung nananalangin ka, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. So do not take it lightly. Huwag nating ipagwalang bahala yung issue ng puso natin. So kung maghahandog ka, naalala mo may sama ng loob, sabi niya, iwan mo muna yung handog. Para bang sinasabing, anong halaga ng handog mo kung hindi okay yung puso mo? Anong halaga ng panalangin mo kung hindi ka naman nagpapatawad din? Kaya sabihin mo sa katabi mo, forgive. Forgive. Amen. So, when we forgive, we let go of resentment and we let God restore our relationship. At yung panghuli, sabi niya, give. Mayan yung tandaan nun. Forgive, give. Ang sabi niya dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So kung gusto nating that we have that increasing joy aside sa pagpapatawad, matuto din tayong magbigay. Ang pagbibigay, hindi naman po laging pera yan. Magbigay ka ng talento, magbigay ka ng oras. Kahit kaunting pabor ay pwede nating gawin. Sino po dito yung mahilig mag-order sa Shopee at Lazada? Ang mahilig mag-add to cart. Oy, pinagbabawal sa Biblia ang pagkukunwari. Magpakatotoo na. Diyan dako pa mo sanang voucher o teko bisang magtasgamat. Sino na po dito yung nagbigay ng tip sa mga rider na naghahatid ng inyong mga parcel? Sino na po dito yung nagtatago kapag parating na ang order? Maging mabuti ka. Wala namang nagpilit mag-order sa'yo. Huwag kang magtago. Amen. O kung aalis ka man, iwan mo yung pambayad para yung naghahatid, hindi pabalik-balik. Magmagandang loob ka naman, kapatid. Parang may guilty. Dahil mainit, sino na po dito ang nagbigay ng isang basong tubig sa mga rider? Ala, basta tantimano binye, may dala mo na kayo, bukla mo na yan. Hello? Give. Hindi naman kailangang malaki. Nung 95 yung kaya mo, amen, yung parcel mo, dinala niya yung pera mo, mangal kalnero gul 5 pesos, may paborin patawaran. Mo pasabihan kaya, sige po, keep the change. May pawas nero gun todo-todo yung tao, talagang yung 5 pesos, pakikuanan me po. Mga kapatid, maging mabait naman po tayo. Lalo na sa mga taong walang kakayahang gumanti sa atin. Kasi ang magbabalik sa'yo, Diyos. Yung iba sa pagbibigay nila, namumuhunan lang. Para kapag sila naman, may magbibigay din. Pero kapag nagbigay ka sa taong walang kakayahang magbalik sa'yo, ibabalik yun ng Diyos ng higit pa sa inaasahan mo. Amen. Kung ikaw naman ay nasa fast food,
Magbigay ka ng kaunting oras habang nagkukwentuhan, pwede mong iligpit yung mga ano mo, yung mga pinagkalatan mo, para pagdating ng crew, kukunin na lang niya. Kasi marami sa mga yan, working student, kahit papano, nakatulong ka. Hindi man pera, pero physical na tulong. Alisin na natin yung mentality na binabayaran sila dyan. Trabaho nila yan. Hello? Bilang pasasalamat, dati ka, nakaka-afford ka na kumain sa mga ganon. At wala nang nanahimik na lahat. Kung may sasakyan ka, may security guard na tumutulong sa'yo, paparang makanyan, kasakit kaya yung maniobra ka nga lang magbante. Tapos sabihan na, thank you boss, sana. Sabihan na nita security guard, your thank you is good, but I need tip. So yung thank you, bigyan naman natin. May nano na mo, ning inabutan na may nga 10, 20, o kaya magkano. Pag pumunta ka sa supermarket, binuhat yung karga mo, share a little blessing. Hello? Bala mo po, king itsura. Yo, itang bala mo, yung may bugawan ng sasabyang ko. Hallelujah. Amen? So, lagi po tayong, wala pong nalulugi sa nagbibigay. Wala. When you give to the poor, God will give it back to you. Ang pagbibigay daw sa mahirap parang pagpapautang sa Diyos. Sosyal ka, kapatid. Diyos ang may utang sa'yo. At kapag ang Diyos ang nagbigay, nagbayad, higit pa sa inaasahan natin. When we give to the prophets, we receive prophets' rewards. When we give dun, di bang sabi niya ganyan, nung ako'y may sakit, dinalaw ninyo ako. Nung ako'y nasa kulungan, dinalaw ninyo ako. Nung ako'y nagugutom, pinakain ninyo ako. So, ibig sabihin, yung maliliit na bagay na ginagawa natin will bring blessing to other people. Amen? Amen. So, simplihan lang natin ang buhay. Let us bring joy to others. Actually po, kanina, ay kahapon, may kachat po si brother. Sabi niya, awari po, tike pong balasenas. So, purihin ng Panginoon, sabi niya, bro, papakyawin ko lahat ng maha-harvest mo. At papabiyan na labing po King Charles. Kaya po, taputi ko libreng balasenas, po, tangugto, pare-pareho tayo ikab. Nung tortalaga. Pero alam po ba ninyo, ano yung mindset niya? Nasa abroad po yun. Ang sabi niya, natulungan na kita, mapapasaya pa niya sa halagang magkano. Amen. So dapat po, yung mindset natin ganun din. Hello? O, kapag may nagtitinda, ganyan. Halimbawa, 2 na lang kilo rin titinda na. Idagdag mo na laran, langi na lamo. O, sabi mo sa katabi mo, magbago ka, kapatid. Yung sabihan mo ngayon kapag may ganoon, adwa na lang mo pong kilo, sasali kami itong kilo. Ay, saluwang ko na larin din, bana kang muling painawo. Pwede ba natin gawin yan? Ala na naman king itsura yung bisa, yung buri, yung gawan. Those are practical Christianity. Ang pagiging Kristiyano, hindi naman dapat theologian ka. Na alam mo lahat from back and forth ng Biblia, yung mga simpleng bagay na nai-apply natin na magdudulot ng kaligayahan sa buhay ng ibang tao. Amen? So, give generously and give gratefully. Nagbibigay tayo kasi nagpapasalamat tayo na na-enjoy natin yung mga privileges na yon. Nagbibigay ka ng tip kasi salamat sa Diyos, may sasakyan ka. Nagbibigay ka nagliligpit ka sa fast food. Salamat sa Diyos kasi nakakakain ka doon. Dati kayang Kantoto Beats. Ngayon maka-afford mo na. Salamat sa Diyos, nakakapagbigay ka doon sa mga riders. Kasi ibig sabihin, may pang-add to cart ka. Nakakapagbigay ka, nagagawa mo ito kasi ibig sabihin, nararagdagan, lumalago ang pagpapala ng Diyos para sa atin. Give generously and give gratefully. At alam po ba ninyo, kapag tayo nagbibigay, hindi lang tayo ang masaya, pati yung tumatanggap. At marami yung nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. So, amen po? So, ano po yung 4? Panin akong mag-amen. Excited ko, Karembalasenos. Ada siguro, te pamayari pastora. Hallelujah. So ano po?
Ano po yung apat na sinasabi so that we can ignite the joy in our hearts? Ano po yung apat? And then, forgive and give. So ito po yung ating challenge. Ayan, purihin ng Panginoon. Kapatid, ito yung tandaan mo. O Tebisa. Ayan. Ay. Life is too short. Maiksi lang ang buhay. Focus on joy makers. What are the joy makers? We forgive and give. Amen. And walk away from joy takers. Ano yung mga joy takers na nabanggit? Condemnation and judging one another. Tandaan ninyo kapatid, maiksi lang ang buhay. Mas piliin nating magbigay kagalakan at umiwas tayo sa mga bagay na nag-aalis ng kagalakan yon. Amen. Let us give God a mighty hands of praise. Hallelujah.